siksik liglig sa napakaraming inconsistency. Una ha, oo. Nagsabi sila doon sa Senado na magiging open na sila sa kanila pong mga hearing. Live stream. Umuo doon, nangako doon, hindi naman pala totoo. Pag-aaralan pa daw. Yung kanila pong sinasabing panuntunan, rules, aba ang tagal. Ano yan? IRR ng Republic of Justice? Tsaka kung matatandaan natin, ang Justice. sabi pa, nung una, tatanungin daw yung witness kung okay sa kanya na i-live stream. Di ba may mga ganun pa silang pahayag? Kailangan pa ng guidelines. Ganon. Ni isa dito, wala pa kayong iniimbitahan eh. Bakit? Nag-ilbo ka sa kaisipan na may kaugnayan sa flood control scam. Tapos, hindi mo si Senator Vince Dizon. Senator, hindi naman senator, DPWH secretary yan. Oo, tatakbo ba? Ba't mo kayo nagagalitan? Hindi, nalito lang, baka ibang senator nabasa mo. Mo ako na naman tono mo eh. Sorry. Sige, ituloy mo. Napansin mo, tahimik si senator ngayon? Aspiring senator siguro. Parang walang... Hindi, kahapon meron parang siya. Parang naubusan ng bala ha. Oo. Parang... Kahapon sabi Senator, niya. di ba nangako ka, pupunta ka ng Leyte, tsaka ng Samar, at tsaka ng Ilocos para mag-inspeksyon? Baka na busy. Ha? Senator? Boboto pa naman kita. Tatakbo ba siya? Ha? Parang nanahimik yung si Senator, pansin nyo? Kahapon meron siya. No, parang no? Nandun siya sa auction. Nandun siya sa auction kahapon. Kinalaman mo sa auction. Yun ang nga rin pinagtataka ko. Mabuti kung substandard ba yung may representative din ng ICI dun ha? Oo, sa auction nandun sila. Yun daw ang patunay na talagang makakamit na natin ang hustisya. Anong kinalaman mo sa auction? Mga dyan manalo sa pag-asa. Aba. Ang bayan ay may pag-asa. Basta pag-asa. Maaasahan mo? Parang Ay, Rhea pala yun. Rhea. Sorry. Oo. Okay. So, may pag-asa ba ang bayan? Hindi natin sure yan. Wala. Hindi pa sabi ni Senator Ping, huwag kang mawawala ng pag-asa. Hindi pa naman ako nawawala ng pag-asa. Slight pa lang po. Papunta na doon. Pero hindi pa naman. Kayo talaga. Downtrodden, as always. Ay, sabi nga ni Benhur Abalos, ikaw talaga. Parang mauuna pa po maubos yung pasensya namin kesa sa pera po na hinuthut nila. Sa tingin ko. Ikaw talaga. Nabuhay na naman yung kanyang ikaw talaga. No? Dahil dito nga naging desisyon ng hukuman sa kaso po ni former Mayor Alice Goo. O sige. I invoke my right po. Yung kayang mga... Ayan ka na naman. Ay, sorry, mapupunta na naman tayo. Masaya rin kaya sila? Doon sa kanilang kinakain? Kasi dahil alam masaya nila na merong, halimbawa, binaha. Ay, sigurado. Masaya sila? Kahit alam nila may naaberya sila? Kasi kung malungkot sila, hindi naman nila gagawin yan eh. True. Ano ka ba? Sa bagay. Meron bang walang magnanakaw na nalulungkot. Di ba? Oo. Sandali lang. Masaya nilang ginagawa Sandali lang, magnanakaw ako sa mga taga-Bulacan. Magnanakaw ako ng mga paayos ng baha natin dito kasi nalulungkot ako habang nagnanakaw ako. Ayan. Oo, sa Amen. bagay. Amen! May point ka dyan. Gusto ng bagong sasakyan ng aking chika babes. Kupitan ko muna dito sa area na ito. Tatayuan ko Total naman, sanay na yung mga taga-Hagonoy na binabaha. Dito na lang sa area nila. Tatayuan ko ng salon ng aking chika babe. Yan. Oo. Amen! Amen! Oo, diba? Pero, ikaw talaga. Galing tayo dun sa pabide. Nalulungkot ako. Gagawin ko to kasi nalulungkot ako. Pero pag nagawa mo na, masaya ka. Hindi, malungkot pa rin ako. Kaya gagawin ko pa rin ang gagawin. Ikaw talaga. So wala silang konsensya kung ganun. Saan mo ako dinadala talaga. Mandaram! Ay! Wag na sila. Nakadami na yung mga yan eh. Hindi. May kakilalang mandarambong. Nakikinig sa atin sa radyo na may kakilalang mandarambong. Kapit-bahay na mandarambong. Ay, hindi po. Erase. Ay, sorry. Good morning sa lahat din po ng ating mga tagapakinig na mga naglilingkod sa bayan, meaning mga government workers, natapat sa tungkulin, mabuhay kayong lahat. Alam po namin
meron pong talagang totoong nagpapagal. Ha? Oo. Yes. Lalo na yung mga nakakahalubilo natin. Opo, Hindi, kunwari, yung mga nasa baba. Halimbawa, di ba, yung mga nasa baba, ang sinasabi ko, yung nagtitiis, yung mga minimum wage earner sa gobyerno, yun ang aking ibig sabihin. Yung pong totoong mga manggagawa at wala pong backer na kailangan. Yan! Okay, ngayon, ito muna ha. O, sige. Sige, so... ang ating pong programa ay punong-puno. Mamaya po, meron tayong panauhin na lumilingon sa tawag na Dean Mel Santa Maria. Yan. Meron siyang ipapaliwanag. Ito po mga kapatid ay dati na din nating naipaliwanag pero ngayon meron tayong case study. But before that, ito ho muna mga kapatid ha. Well, para sa akin lang girl ha, ito po ay medyo record. Kasi magmula po nang isinampa yung kaso, at magmula po nang siya'y naaresto, isinampa ang kaso 17 months ago, more or less, girl, ha? 17 months ago. Nahuli siya, alright? Nahuli ba siya o ano? Nahuli ba siya? Nahuli, tapos may selfie pa nga. Andito Ikaw nga, di ba, sa bag ko? Ikaw talaga. Ayan o, papaalala ko sa'yo. Gamit ko to araw-araw eh. Okay, oo nga. Sino ayan, nandidiyan? Ayan, Ay, si Ben Hur. Regalo to sa akin ni Lourdes. Baka, ito yung nakaano siya, ano? Ito yung nabembang ang ating mga government officials. Ayun, nabash sila siguro dito. Siguro dyan kumuha ng inspirasyon si Sarah. Sa finger heart sa niya. Sa ganyan naman. Saan ka ba naman nakakita na, di ba, may ginawang kalokohan, sumelfie pa yung mga government officials. Tapos sabi parang presscon eh. Sabi ni Ben Hur, ikaw talaga. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ba? Merong may bagong pahayag ito ng Pangulo 8 minutes ago lang. Ano gusto mong unahin? Itong pahayag, basahin ko na. Muna to. Basahin ko na, lalabas lamang po. Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning din po sa inyo. Hindi! Ako na! Sorry. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay. Kagaya ng aking nasabi noong nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipaalam sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer. Ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Okay. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder or anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Okay. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Sino may sabi nito? Wala namang sa dulong lagi sinasabi niya. Pangulong Bongbong Marcos Jr. Walang syukran. Walang syukran Yun ang hinahanap ko. So hindi to si VP. So ito ay official Facebook? Yes, official Facebook page. There's a blue check. Tapos na ba? Ang alin? Yung statement niya? Yun na yun. Yun ang kanyang statement. Pwede ko bang banatan to? Sorry. Teka lang. Nakaialis ko pa lang tayo eh. Hindi, ito na. Okay, sige. Kaya alis ko ba tayo? Dito na. Hindi, pwede ko ba salagin to? Sige na, ikaw na. Okay, sige. Birahe! Okay. Mr. President, ang sabi po ninyo, impormasyon ng dating speaker, ito'y tungkol sa mga impormasyon ng dating speaker at ni Zaldico. Sir, sorry po, if we are going to construe how do you call this? Yung pagkakalatag po ninyo ng sentence, medyo para po sa akin, sana po pinabasa niyo muna sa inyong mga PR operators dyan. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dati, Speaker Martin at saka ni Zaldico. Okay. So, anong ibig niyong sabihin dito? Ito'y tungkol sa mga impormasyon. Dapat dito, kung ito po ay against Martin and Zaldi, laban kay dating speaker. Kasi kung impormasyon ng dating, ibig sabihin, impormasyon na nanggagaling kila Martin Romualdez at Zaldico. Meaning, magsasampa ng demanda based on the information coming from Martin Romualdez and Zaldico. Sir, with all due respect,
Sorry po sir. Kasi ito ikaw, unawain mo yung Unang-una sa kanyang lahat, construction. okay, yung construction ng words mismo, yung posting, feeling ko naman pinabasa sa PR. I don't think sa pagkakataong to hindi papabasa ng Pangulo. Ba't na-approve? Ito'y Number tungkol one. sa mga impormasyon ng dating speaker. Magulo yung construction kasi Sorry parang po, baka pinipilit. kagigising lang. Hindi, baka kasi pinipilit na kung paano magsalita ang Pangulo, ganun din yung posting. Pero yes, magulo siya sa parte na magkasalungat po kasi Okay. yung pahayag nitong si Okay. Martin at Zaldi. Alright, So ganito. kaninong impormasyon gagamitin? Kahinahunan muna. At mamaya po, bebembangin natin tong ICI na to. Naku, yan na. Opo, kasi may inconsistency sila sa kanilang pinaggagawa eh. Sorry po, dito po kay dating Secretary Babes. Babes, sorry po, ako ho, hindi nawawala ang tiwala ko sa inyo. Pero palagay ko po, overruled kayo dyan nung dalawang kasama ninyo. Yun lang. Ang daming inconsistency, lalo na po sa mga nilalabas ninyong mga informasyon po eh. Dito po sa puntong ito mga kapatid, sinasabi niya ICI, bakit po all of a sudden naglalabas ng ganitong presidente? Assuming po na mali lang po yung construction ng sentence ang kanyang pinatutungkalan dito ay laban kay Martin Romualdez. Kasi ang init na ng sitwasyon, girl. We know Talagang gusto ho nilang i-diffuse. Gusto ho nilang salagin ito pong papalapit na sa tanggapan ng presidente. Kumbaga umuusok, gusto nilang patayin yung usok para bago pa lumaki yung apoy. Okay, so they would like again, to pacify ito pong damdamin ng marami na naghihintay. Paano yan? Magbabalita na tayo. Ituloy mo, birahe. Bembangin mo pa. Ano, kututo? Kututan mo Teka ako. lang. Hindi. Dali muna. Oo Sadya naman talagang... Video pala to, tapos nilagyan ng text, Tama. It's a video message. Tapos video. nilagay din yung text mismo. So maybe Yung we can play actual the na pagkakasabi. actual. Can we play the actual video mamaya? Ay, Mamaya sorry baka po. meron. Pero ito ho, kasi... Hindi, basahin pinost mo. din siya, Ito pinost. ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker. Tama? Opo. Dapat ito'y tungkol sa mga informasyon laban against them. Or, anyway, nandyan na po yan. Pakialam natin sa kanila. Okay. So, May magagawa pa ba tayo? May magagawa mga pa ba? kapatid, sa kanya pong kumbaga ay jurisdiction, ito pong mga kaso ng human trafficking. Oo. Kayo sa mga nakikinig kayo, mga barangay, alam niyo, walang piyansa yan kapag kayo nahuli, na gumagamit kayo ng mga kabataan, at maging yung kahit na po hindi bata, kahit na po legal age yan, kapag ginamit po ninyo para po sa usaping sexual, at yun din pong sinasabi na recruitment para gawin kung ano man pong trabaho sa abroad nang wala po namang pahintulot mismo yung individual o kaya po inaabuso, human trafficking yan. Wala yung piyansa at habang buhay na makakabilanggo ang sentensya. Ngayon, mga kapatid, most likely kung siya po ay naihatid na kagabi sa correctional, ang tanong dito, sino ang kanyang kasama sa selda? Si Teacher Rubilin po, nakasama ko rin po siya. Opo. Kasi si Napoles nasa din, correctional. Pero siguro nakapag-adjust na nga siya, Kasi nga parang ang kanyang gawi dito sa mga nagdaang hearing. Parang Taray nung adjustment, para kasi- talagang lumipat lang sila ng Kasi bahay. hindi ho naman po sa ginagawa natin itong katatawanan, na usapin po yung mga nabibilanggo dyan sa correctional o maging sa bilibid. Ang hirap po niyan, sa ating mga nakakausap po na nanggagaling sa loob niya. Ako nakapunta na ako ng correctional in so many instances, diyan sa correctional. Makitid yan. Maliit na lugar yan, girl. Oo, makitid lang yan. Diyan, gusto mo pumunta? Ay, hindi. Hindi naman ako kasali sa flood control Wala nga ako natanggap. Wala naman ako na-receive na maleta. Ako gusto mo lang pwede ka mag-donate din doon Pwede akong mag-perform, Kung sakasakali. pasayahin sila. Oo. Pero, di ba, anyway, sige. Oo, So, sige. diyan din kasi ay makitid yung lugar. So, punuan din po ang mga diyan, ang Selda. mga kulungan Oo. diyan. Pero ang tanong nga, kasi nga wala tayong monitoring diyan
Kung kasi may nakulong dyan dati, drug lord, di ba? Yung nakakalabas-masok din. Naging issue rin yan dyan, girl, ha? Oo. Parang sa Bilibid rin. Parang ang hindi Meron din nakakulong Reyna. eh. Bilibid 19. Oo. So hindi po natin alam din kung ano ba ang sitwasyon ni Janet. Di ba na siya ba ay nakakapagsuot pa rin ng kanyang mga mamahaling alahas o kaya ang kanyang mga Louis Vuitton. Naka-aircon ba ang kwarto? Hindi ako nagbibiro. Baka may Kasi alak po, pa rin ba dyan? Kung naalala po ninyo yung sinalakay doon sa Bilibid, di ho ba naandoon yung mga relo na Rolex, mga Hermes na mga kasuotan, belt, sapatos, mag-iisip ka, sa loob ng Bilibid, ano bang silbi niyang Hermes na yan at mga Louis Vuitton na yan? Kasi nakakalabas pala sila. At actually, nakakapag-casino pa daw yung iba during that time, di ba? Exactly, Your Honor. Exactly, Your Honor. Di po ba? So ito ho ngayon sa correctional, sino kaya magiging roommate ni Mayor Alice? Oo. At ano kaya ang welcome sa kanya ni Janet? Pag ba ganyan, nakakapili ka? Hindi. Kung saan ka dalhin, Siguro doon lang. kung marami kang kwarta. Ayun. Makakapili pa ng Baka kwarto. pera pa din po. And, sorry Oo. po, hindi naman po sa... baka. Depende kung pagdating mo doon, may salo sa'yo kaagad. Kasi may mga ano yan eh. May mga ward leaders. Kinakailangan may salo sa'yo kaagad. Oo. May protection ka kaagad. Oo. Yung sinasabi Doon na kay- lang sa space na tutulugan mo eh. Di ba naalala mo? Yung kwento? Yes, yung kwento. Uupa ka sa Bilibid, uupa ka ng kapranggot na space mo. Kasi kung hindi ka malakas, hindi ka maraming kwarta, doon ka isasama sa pangkaraniwan. Pero kung marami kang kwarta, sorry po, hanggang ngayon, VIP and treatment. May cook pa nga daw. Ang mga drug. Baka naka-steak pa sila dyan. Baka mas masarap pa yung ulam nila sa atin. Oo. May chef eh. May chef Oo. pa nga daw, yung mga Oo. Chinese drug Baka- lord. baka mas madalas pa nightlife nyo kesa sa amin. Naalala nyo, wala nang report itong yung pumalit kay Bantag. Di ba? Wala nang report, di ba? Yes. Ay, nako. Hindi na bali. Iba ho naman subject matter yan. Okay. Ngayon, mga kapatid, puntahan natin tong kaso po ng human trafficking na ito. So, yung pala, no, si Harry Roque. Oo, at large. Pareho sila ni Dennis Conana ng sitwasyon. Kaya hindi sila kasama sa mga na-convict, though kasama sa mga inaakusahan dahil wala po dito sa bansa. At large pareho. At dahil wala dito, hindi po pwedeng basahan ng sintensya. Pero may warrant of arrest na daw kay Harry Roque at pinapakansela rin Basically, yung passport. hindi sila nabasahan ng sakdal. Yun. Okay, ng sakdal, no? Yung sintensya po, ito na ho yung paghuhusga. Bagamat, again ito po ay subject, automatic ito. Automatic review ito eh. Kasi nga po, ang sentensya ay maximum. Pero mga kapatid, yung nga po, palakpakan po naman natin, no? Na record po ito. Sa loob po lamang basically ng 14 months, magmula nang mahuli itong si Alice Goo, ay naglabas na po ng sentensya, and we sincerely hope and pray na wala pong butas na mahahanap dito ang mga abogado. Kasi baka na naman po makahanap ng mga teknikalidad. Yan po lagi po ang kanilang hinahanap. So, si attorney ho naman tinatawagan natin para makausap po itong abogado ni Mayor Alice, ni ex-Mayor Alice. Oo, no? para din malaman natin Para kung din po anong natin action ang malaman gagawin nila. kung ano ang kanilang next move dito. Oo. Pero, ang kainaman po naman dito, ito'y atin pong maaaring ihambing ngayon sa ilang pang mga kaso na pending, okay? At yung mga kaso po na noon pa, pero umabot ng Supreme Court, at pagkatapos ang Supreme Court ngayon, after decades nga po ng kaso, nagdesisyon. Magandang kaso po itong ating pag-uusapan kasama si Dinmel mamaya. Yung forfeiture sa kaso po ng dating AFP controller na si Jacinto Ligot. Babalikan natin to para po naman sa ating pong kaalaman. At tutunghayin din po natin ito hong walang kakwent... Ay, ito hong... Ituloy mo na. Huwag ka na mahiya. Walang? Hindi po. Wala na hong tututol pa, walang kokontra, panahon na po para sa ating The Daily Brand. Yeah. Na-encounter ako tungkol sa parking ng mga projects. At sa nakaraang mga buwan, gumagawa na po tayo ng mga investigasyon at nag-exchange din tayo ng notes sa ibang mga journalists katulad ng Rappler at Billionario na naglabas din sa mga nakaraang mga linggo ng mga istorya tungkol sa kanya. Kaya
ngayon po na mas marami na tayong mga nakalap na ebidensya, Oo. ngayon natin po ito binabring up. Oo. Congressman, yung pakikipag-usap niya po sa inyo, kailan po ito nangyari? And through phone call po ito, ano po mismong naging usapan nun? Maraming beses po. Una, during the campaign, humingi siya ng tulong sa mga kandidato nila sa Batangas. Pangalawa, ang pangako niya sa akin ay tutulungan niya ang aking distrito sa pamamagitan ng mga DPWH projects. Pero ang lumabas pala after the election ay sinabi niya ayaw ng local government ng isang bayan sa aking distrito, Tuy, Batangas, na tanggapin ang specifications ng kanyang road kasi asfalto ito. Pero ang sabi ng LGU, dapat concrete dahil mabaha yung lugar na yon. Pero gusto niyang pilitin yung asfalto dahil ang sinabi sa akin ng mga engineer, mas malaki daw ang kita sa asfalto. At ang kalabasan po ay ngayon ginagawa ang 50 million per kilometer na road na sa tingin ko ay dapat kalahati lang ang presyo. At nagbigay din siya sa akin ng listahan ng mga proyekto sa DPWH na ipropose niya para sa 2026 budget at iba pang mga farm-to-market roads. Siya po ay kasamahan ko sa Kongreso kaya madalas ko siyang nakikita noon, pero nung lumabas po ang mga DPWH issues, hindi na po siya masyadong madalas na umattend. Pero last Wednesday po, kinausap niya ako sa telepono. May isa akong kasamahan na nag-abot sa akin ng telepono at sinabi niya sa akin na mag-usap tayo kasama ni Speaker. At hindi po syempre nangyari ang proposed meeting niya dahil hindi naman po ako naniniwala na proproteksyonan ng Kongreso ang pinakamalaking contractor ng DPWH sa Kongreso na si Congressman Edwin Garjola. Naniniwala po ako na seryoso tayo sa ating anti-corruption drive in the case of Congressman Garjola. So last Wednesday, ang pinakahuli po na pakikipag-ugnayan niya sa inyo pero hindi natuloy yung meeting, ginamit po niya yung pangalan ng bagong speaker, Boji D? Basta sinabi niya, mag-usap tayo kasama ni Speaker. Oo. Did you hindi ko na confirm? po, clarify sino ang ibig niyang sabihin. Kung Pero sinong speaker? Oo. ako po ay nagpaalam sa mga kasamahan ko sa Kongreso kung pwede kong ilabas ang aking alam tungkol sa isa nating kasamahan. At ang sinabi po sa akin ay ano man ang sasabihin ko tungkol kay Congressman Garjola ay fair game. At mukhang marami pong ibang mga miyembro ng Kongreso ay sang-ayon naman sa mga sinasabi ko na dapat matigil na ang mga kumokonsolidate ng pondo ng DPWH at nagbebenta ng mga pondong ito sa mga kontraktor. At maraming mga miyembro ng Kongreso ay may first-hand na karanasan din sa pag-alok ni Congressman Garjola ng pondo para sa kanilang mga distrito on the condition na siya ang pupili ng kontraktor. Kaya I am thankful na ang Kongreso ay may political will para ireforma ang alokasyon ng budget ng DPWH. Dalawang bagay po. Kasi nga nabanggit nitong si Garjola last Wednesday na mag-usap kayo kasama yung speaker. Did you confirm with the speaker? Kasi baka nagamit lang po yung pangalan niya. At pangalawa, mag-uusap bakit muna? sabi niyo bakit po, mag-uusap? bakit? Anong agenda? Tsaka po, Kasi yung phone call namin ay nakikiusap siya na wag ko siyang targetan kasi wala naman yun siya na. daw alam tungkol sa corruption. Oo. Tapos, did you confirm with the speaker kung totoo po yun? And also, sabi nyo, meron ding ibang mga kongresista na naalok nitong si Garjola. Willing din po ba sila magsalita? Una, kinausap ko yung ibang mga miyembro ng Mayorya kung okay ba na sabihin ko ang alam ko tungkol kay Kong Garjola at sinabi nila na okay naman dahil sa tingin ko alam naman nila na tama. Actually, ang maraming mga miyembro ng Kongreso na nakakausap ko ay nagsasabi na oo nga kami mismo inaalok ng mga proyekto. At ang lumalabas lang kasi ay sa Kongreso ayaw naman natin na ididawit natin palagi ang ating mga kasamahan. Pero in the case of Congressman Garjola, siya nga ang sinasabi ng ICI Commissioner Rogelio Singson na pangalawa lang kay Zaldico. So number 1, si former Congressman Zaldico. Number 3 daw, si Diskaya. At pangalawa, si Congressman Garjola. Kaya hindi naman sa gusto kong magkaroon ng issue ang napakaraming mga miyembro ng Kongreso. Gusto ko po na mag-work together with members of Congress to hold to account ang sinasabi na
pinakamalaking contractor pa rin sa Kongreso. Sige po. At panghuli po, gusto ko lang pong banggitin na yung laman ng aking sinasabi ay yung ebidensya na isinumite ko sa ICI tungkol sa mga proyekto na sinabi ko nga po ay na pre-order niya sa Okay. 2025 budget. Okay, pre-order. Sige. Ito ho, muli po, for the record, Mr. Chair, sa ating mga nakikinig, bukas ang aming programa sa panig po nitong si Congressman Edwin Garjola ng CWS Party List anytime. Ngayon, Congressman, para mas malinaw po, ano ba ang modus nitong si Garjola umano? Yung pre-order, pwede ba nating ilatag lang po para mas maunawaan? Ano ba maliban po sa mali naman talaga yung congressman ka and then ikaw pa talaga yung contractor o kaya pamilya mo yung kontratista, maliho naman talaga yon, labag sa batas yun. Pero ano ba ang modus nitong taong ito? Marami na pong mga nag-report na una, nagkakaroon ng lutuan sa bidding, nagkakaroon ng insertions, pero wala pang mga naglabas ng mga documentary evidence ng mga insertions na may pangalan ng proponent galing sa DPWH sa mga proyekto na sila din ang eventually nanalo ng mga proyekto. Hanggang ngayon na ipinakita ko sa ICI ang isang listahan na nakuha ko mula kay former DPWH Undersecretary Catalina Cabral na may listahan po ng 20 billion pesos in projects na eventually na award kay Congressman Garjola. Pero ang punto ko po ay ito. Ang listahan galing kay Yusek Cabral ay dated August 30, 2024. Okay. Tungkol sa mga projects sa 2025 budget na ang bidding ay pagkatapos pa ng approval ng budget. Pero ang lumalabas po ay bago pa inapprove ng Kongreso ang budget, may internal file na ang opisina ni Yusek Cabral ng mga proyekto na mapupunta kay Congressman Garjola o sa mga kumpanya na konektado sa kanya. Kaya hinihiling ko sana na ipaliwanag ng mga opisyal ng DPWH paano nila alam ang mga proyekto na mapapanalo ni Congressman Garjola o kanyang mga kumpanya 1 year before the actual bidding. Okay. So, lumalabas po, Congressman, na even the 2025 budget, ito na ang kalakaran. Di po ba? Sa budget ng DPWH, di po ba? Hindi lang po sa 2025. Yes, oo. Kalakaran That's na what ito I'm ay thought- siguro that's what doon I'm pa. saying. Pero hanggang ngayon, Opo. meron po. Okay. Sige po. So, sir, ilan po sa inyong pagkakaalam, ilan po ang construction company na may control o ang beneficial owner po ay itong si Ginoong Garjola? Ang companies na nakapangalan sa mga kamag-anak ni Congressman Garjola ay nakakuha ng halos 42 billion pesos in DPWH contracts mula 2001 to 2025. At ito po ay publicly verifiable naman ayon sa mga SEC papers. Ang mga kumpanya na ito ay mostly S-Ang Construction, Newington Builders, Laurel Development, iba pa nga na mga JSG Construction na nakapangalan nga sa members ng kanyang pamilya. Pero sa aking distrito, 2/3 ng mga kontrata ay sa isang kumpanya, Redicon Trading, na hindi naman nakapangalan sa kanya, pero alam kong kanya dahil kinausap niya ako tungkol sa proyekto ng kumpanyang ito. Okay. At ang ginagawa daw niya ay nanghihiram siya ng lisensya sa ibang mga contractor in exchange for royalty. Ito naman po ay ni-report ng iba at mukhang widespread practice sa DPWH. Pero ang point ko po ay ito. Kung sa aking distrito, 1/3 lang ay nasa pangalan niya, 2/3 ay nasa pangalan ng iba. At ang record ng DPWH ay 42 billion pesos ang mga nasa kanya sa buong bansa sa papel. Opo. Ibig sabihin, mahigit 100 billion pesos siguro ang mga kontrata na na-implement niya sa buong DPWH. Pero ang balita din ay maraming mga proyekto ang binebenta niya imbes na ginagawa niya. Kaya kung isama natin yung mga nabenta niya, baka much bigger pa. Hindi natin po alam exactly how much, pero ang sinabi po sa akin ni ICI Commissioner Singson, number 2 siya kay Zaldico, number 3 si Diskaya. Opo. Sige, so nangangahulugan po na meron siya mga napapanalunan na mga kontrata sa DPWH nationwide, pero hindi naman talaga siya ang gumagawa ng kontrata. Para sa mga Diskaya din, ibinebenta niya sa ibang contractors. Yan po ang isa sa kanyang mga modus umano.
Tama, ano po? Meron mga ginagawa niya, pero meron yung mga binebenta niya. Okay. Pero yung expertise niya talaga ay, dahil marami siyang mga connection sa DPWH, ang kanyang ninong daw ay si Secretary Manny Bonoan. Marami din mga regional director at district engineer ay matagal na niyang kaibigan. Opo. Kaya pinipili niya yung mga lugar kung saan alam niyang maayos kausap ang mga taga DPWH. Kung saan siya may control. Congressman, alam niyo ho, ito po'y kakaiba ngayon ha, na pangyayari kasi sa Kongreso po, with all due respect, dati-rate, takipan dyan at ikaw ay ostracized kapag ginagawa mo itong ginagawa mo ngayon, no? So, sagarin na po natin, ito po'y unethical para sa isang mambabatas. Maliban sa ICI, sa Ombudsman, ito po ay maaari pong idulog sa Committee on Ethics, diyan sa House, no? Bilang patunay na gusto niyo hong linisin ang inyong hanay. Kayo ba'y pupunta sa Committee on Ethics sa bagay na ito? Siguro ombudsman ang dapat humawak nito at hindi na yung Kongreso. At ang magandang balita ay pagkatapos lumabas ang balita tungkol kay Congressman Garjola in the last few days, ang former mayor ng Mataas na Kahoy, si Jay Manalo Ilagan, ay kinontak na ng ombudsman para magbigay ng ebidensya tungkol sa mga proyekto ni Congressman Garjola sa kanilang bayan sa Mataas na Kahoy. At ang ICI ay gusto naman talaga mag-imbestiga pa sa mga projects ni Congressman Garjola. Pero sinabi nila nung pumunta ako sa Martes, yun ang unang beses na diniscuss si Congressman Garjola sa ICI. At hindi kasi binigay sa kanila ng DPWH ang files ng mga proponents ng mga proyekto. Para sa isang katulad ni Congressman Garjola na ang kanyang modus ay ang pag-insert ng mga proyekto sa budget, hindi natin mahuhuli ang kanilang mga nagawa ayon sa mga field inspections. Ang susi po ang mga documentary evidence. Pero hindi pa ibinigay ng DPWH ang mga listahan katulad ng mga nakuha ko kay Yusek Cabral. Kaya ako po ay actually surprised. Akala ko meron silang kopya nito. Kaya ibinigay ko po sa kanila ang listahan ng mga proyekto ni Garjola ayon sa listahan ni Yusek Cabral. Opo. Alam naman po ng marami na malibang kay Ginoong Garjola, meron pa diyang ibang contractors. Meron ho ba kayong informasyon o balak din pong isiwalat tungkol sa kanila? I think marami naman ng ibang mga nagsisiwalat tungkol dito at sinabi nyo nga bakit si Congressman Garjola ang aking itinutukoy. Ang sagot dahil may first-hand information ako kasi nilapitan niya ako tungkol sa projects sa aking distrito at meron siyang ongoing projects sa aking distrito. At pangalawa, siya ang pinakamalaking contractor pa rin sa Kongreso dahil wala na po si former Congressman Zaldico. Kaya kung ang iba ay I guess investigahan din ng ombudsman, marami na pong ibang mga gumagawa niyan. Pero nakapokus po ako sa yung nasa distrito ko at nagkataon pinakamalaki sa Kongreso pa rin. Okay. Meron kayong binanggit sa ibang pangapanayang congressman na maliban dito kay Manny Bonoan, meron pang isang cabinet secretary. Na sinasabing kasama doon sa pag-allocate ng pondo dito kay Garjola. Nabanggit niyo si Bonoan. Yung pong isa, sino? Hindi lang po isa, dalawa. Dalawa pa. Okay, dalawa. Bukod kay former Secretary Bonoan. Opo. Pero una, sila po ay may direct involvement or oversight sa investigasyon kay Congressman Garjola ngayon at ayaw ko pong mag-burn bridges sa kanila by mentioning them right now kasi sabi ko na I would like to give them the benefit of the doubt. Okay. At tingnan natin kung ang next batch of cases to be filed by the Ombudsman will include Congressman Garjola, which will disprove the suspicion of some in the public na may parang cover-up o parang pinaproteksyonan si Congressman Garjola. Okay. At marami pong mga natuwa na sabi po ni Ombudsman Remulla na by December 15, marami pong mga makakasuhan kung hindi makulong. At ang isang isip lang po ng iba ay wag sana po yung mga maliliit na mga contractors lang o yung mga tumanggap ng kickback lang sa mga contractors, although of course dapat din sila managot at masama din po yun, pero dapat naman wag natin i-spare yung pinakamalaki na contractor pa rin sa Kongreso. Taga Batangas ba yung cabinet secretary ito? Sir, kaibigan po siya ng aking ina kaya ayaw kong siyang pangalanan ngayon. Pero pag hindi makasuhan si Congressman Garjola
at tila na pinaproteksyonan si Congressman Garjola na tingin ko nasa interes ng taong bayan na at that point papangalanan ko. Opo. Congressman, sa Kongreso mismo, usap-usapan din po naman ito, no? Kung sino ang sinasabing partner na tago nitong si Garjola umano. May kapartner siya. Opo, sa construction na business na ito. Opo. Yun ho bang cabinet secretary na binabanggit nyo, yun din ho ba ang inyong informasyon? Kapartner siya ng Garjola talaga? Sir, baka ikaw yung pwedeng mag-share sa atin ng inyong informasyon. At actually, gusto ko pag magsalita tayo, meron tayong mga hard evidence. Okay. Kaya nagsasalita ako ngayon tungkol sa mga pre-ordering kasi meron nga akong listahan na nakuha sa DPWH. Opo. Pero meron din nga report na si Congressman Garjola ay ang tunay na may-ari ng STL operator ng Batangas. Yun po ang Refresh Gaming Corporation. Okay. At ang aligasyon nga din ay meron nga din siyang partner sa STL operation sa Batangas. Pero siguro po sa tamang panahon natin ibabahagi ang ebidensya tungkol dito. Yes sir. We will await itong inyong sinasabi na sa takdang panahon, and we will respect kung kayo po may mga hindi po masagot ngayon na ating katanungan. Sir, this is something personal, mawalang galang lang. Hindi ba kayo, po sinasabi ni Senator Loren dito sa inyong sisiwalat na ito? Kasi sa amin po, bago po itong gantong gawi ng isang kongresista nakaupo, nakapwa niya congressman ang umano ay ibinubulgar. Again, bukas po ang aming programa sa panig po nitong si Congressman Garjola. Ano po sinasabi po sa inyo ni Senator Loren? Opo, as you can imagine, very worried ang aking ina para sa aking personal safety. At maraming nga nagsasabi na baka magiging security risk pa ang sinasabi ko ngayon. At ang mga binabanggit ko din mga tao ay mayaman at maraming mga kakayahan at koneksyon. Pero dahil siguro ako ay bata, gusto ko lang gawin ng tama. At ang maganda ay, in the case of Congressman Garjola, may basbas naman ang Kongreso na ibahagi ko ang mga alam ko tungkol sa kanya dahil mukhang marami naman pong mga miyembro ng Kongreso ay sang-ayon na dapat nang itigil ang ganitong gawain. Pero I think in general, I have to do things one step at a time and do so pag may evidence to back up my claims. Kaya focus ko po ngayon si Congressman Garjola. Pero Sir Ted, if I can also say something about the last time I was on this show, I was talking about Undersecretary of DPWH. Meron po akong ilalabas na ebidensya kung hindi ito ilalabas sa mga susunod na mga araw tungkol sa koneksyon ng nabanggit kong pangalan at ng iba pang appointees ni Secretary Dizon kung hindi ito voluntaryong ibahagi ng DPWH tungkol sa koneksyon ng mga appointees sa DPWH hanggang ngayon sa mga kontratista. Marcos po ay naglabas ng kanyang statement, no? Yes. Pwede ba pakibasa mo nga ulit yung konteksto ng kanyang sinasabi? Eto na ulit mga kapatid, sa mga hindi po nakaabot kanina, maaga-aga ito, bandang mga 6:00 pa lang ng umaga, narito po ang statement ng Pangulong Marcos Jr. na nakapost din po sa kanyang Facebook page. Sabi niya po ulit dito, babasahin ko mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi noong nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipaalam sa ating mga kababayan ng ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya.
At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Okay. Syukran. Ay, Ay, walang syukran. Wala pong syukran sa dulo. Oo, kay VP Sara pala yun. Oo, this is a video message. Tapos ito po ang caption. Kasi wala kang social media. So, caption ito, ang tawag okay. dito. Oo. Anyway, ako sa akin lang kanina, para meron lang pong, kaunti lang pong question doon sa construction of the sentence. Kasi ang sabi niya rito, ito'y tungkol sa mga informasyon ng dating. Kumbaga, ito ho informasyon contributed yan by Martin Romualdez and Zaldico. Dapat ho dito kasi kung totoo na ang gusto niyong tumbukin na sa mga kasi ho admittedly huwag na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Opo. Nanganganib, delikading. Kumbaga po, shaking. Kumbaga po, unstable ang panguluhan. Come on, di ba? Ito ba ho ay isang pahayag na maaring seditious mong ituring ninyo? With all due respect. Karapatan po natin ito sa ating pong opinion at pamamahayag. Bakit? The fact na lang, di ba? Ayoko na pong ubusin pang ating oras dyan. But basically po, hindi maitatanggi, standing on shaky ground ngayon ang Panguluhan. Kaya kinakailangan niya mismo mag-update tungkol sa kanyang pinsan at sa kanya rin pong best friend dati na si Zaldico. Yes, alright? tama. Okay. Pero kung ang sinasabi niya ang tinutumbok ng pananagutan si Martin, may kulang na word rito. Okay? Ano? Ang kulang dito ay laban. Yun. Kasi pwede kang lumusot dito pag sinabing, ba't wala pa si Martin Romualdez? Ba't wala pang kaso? Anong O bakit sabihin? wala pa siyang hold departure order? anong O ba't lusot wala pang doon? freeze order? Bakit? Kasi ang sabi ko naman, di ba, ang mga informasyon, Okay. Okay. Ay tungkol, ang Ito mga ay informasyon ng dating speaker, yon ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker. So, yung kanilang contribution sa pag-iimbestiga, hindi sila ang iniimbestigahan. Okay? O pwedeng... To be technical about this. Yeah, totoo naman. Okay? Oo, Okay. dapat talagang binabasang maigi kasi yung bawat salita Ito ay pwede tungkol sa mga magbago. informasyon laban Yan. Ayan, sa dating speaker. Yan. Okay? Yan. Okay. Kasi po lumalabas dito, nagbigay ng informasyon si Martin at si Zaldi. Oo. At aalamin kung may makikitang ebidensya. Correct. Okay. O pwede nating ilagay yung laban sa ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez. Laban! Kay Zaldi ko. Okay, Laban kay ganito. Zaldi ko naman. Oo. Ito po, ipinapangalandakan po ng ating Pangulo ang ICI. Mr. President, Pinagmamalaki niya yan. ito pong ICI na ito, with all due respect, ay siksik-liglig sa napakaraming inconsistency. Una, nagsabi sila doon sa Senado na magiging open na sila sa kanila pong mga hearing. Live stream. Umuudon, nangako doon, hindi naman pala totoo. Pag-aaralan pa daw. Yung kanila pong sinasabing panuntunan, rules, ang tagal. Ano yan? IRR ng Republic Act Justice? Tsaka kung matatandaan natin, ang Justice. sabi pa nung una, tatanungin daw yung witness kung okay sa kanya na i-live stream. Di ba may mga ganun pa wala silang pa nga kasing, pahayag? kailangan pa ng guidelines. Ganon. Sabi nga ni Ombudsman Boying, yun daw pong kanilang preliminary investigation, ila-live stream nila Ay, nyari. Pag nangako na siya sinabi ngayon. naman niya, yung mga susunod. Okay, so abangan natin to, di ba? Kayo po dyan sa ICI, pag-aaralan pa yung rules. At ito pa ang pinakamalaki ditong kabalintunaan dito sa ICI. Again, mga kapatid, ginagalang ko po, lalo na po, si former Secretary Babe Singson. Ang akin dito lamang pagtansya, baka overruled siya, no? Sa kanyang gustong gawin. Kasi, itong ICI na ito, sino ba ang pagkakaalam ninyo, pagkakatanda ninyo, na naimbitahan na po nila, na hindi natin napanood, ang kanila pong pagtatanong o hearing. Sino? Sabi po sa report na ito, si Manny Bonoan, Mark Villar, Bulacan 1st District Engineers Henry Alcantara,
Bryce Hernandez, JP Mendoza, Curly and Sara Diskaya, Heart, Senator Chis Escudero, Grace Poe, nabotas Congressman Toby Chanco, si Senator Vince Dizon. Senator, hindi naman senator, DPWH secretary yan. Oo, tatakbo ba? Ba't mo kayo nagagalitan? Hindi, nalito lang, baka ibang Bakit senator nagagalitan nabasa mo mo. ako na naman tono mo eh. Sorry. Sige, tuloy mo. Napansin mo, tahimik si senator ngayon? Aspiring senator siguro. Parang walang... Hindi, kahapon meron Parang siya. naubusan ng bala ha. Oo. Parang... Kahapon sabi Senator, niya. di ba nangako ka, pupunta ka ng Leyte, tsaka ng Samar, at tsaka ng Ilocos para mag-inspeksyon? Baka na busy. Ha? Senator? Boboto pa naman kita. Tatakbo ba siya? Parang nanahimik yung si Senator, pansin nyo? Kahapon meron siya. No, parang ano? Nandun siya sa auction. Nandun siya sa auction kahapon. Kinalaman mo sa auction. Yun ang nga rin pinagtataka ko. Mabuti, May ano din, substandard ba yung Uy, may representative Rolls Royce? din ng ICI dun Ha? Oo, sa auction nandun sila. Yun daw ang Eh, patunay na kina- talagang makakamit na natin ang hustisya. Anong Mga kinalaman mo sa ganyan. auction? Nandun Ba- sila. Hindi bakit? sila tahimik, nandun sila. Kayo talaga. Bakit? Substandard ba ang Rolls Royce? Ha? Ay, hindi ko sure kung substandard ang Rolls Royce. O sige, tuloy mo. Vince Dizon. Cathy Cabral. Si Cathy. Si Cathy Cabral. Of course, si Yusek. Oo. Si Cathy pala yun. Si Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at kinatawan ng Anti-Money Laundering Council. So far po ito meron mang bago. Alam nyo, itong si ICI na to, issue kayo ng ILBO. Ano ba ibig sabihin ng ILBO? Immigration Lookout Bulletin. Okay. Si Secretary Dizon nagpa-request din po ng ILBO. Alright? Pero ito pong ICI, nag-request din po ng ILBO, mga kapatid. Sino-sino ito? Haba nito. Okay. Kasama dito si Maynard Ngu. At ito hong mga congressman na idinadawit ng mag-asawang Diskaya. Okay? Alright. At maliban dyan, meron pa silang dinagdag dito. Nakasama daw po sa ILBO. At naalala din po ninyo, doon sa unang ILBO, nabanggit na po dito yung pong pangalan ng ilang pong mga tinatawag nga na mga facilitators, right? Sino to? Ng mga proponents. Sa mga nilabas nyong ILBO, ICI, ni isa dito, wala kaming, maliban doon kila Martin Romualdez, Escudero, etc., no, itong mga humarap na dyan, ni isa dito, wala pa kayong iniimbitahan eh. Bakit? Nag-ILBO ka sa kaisipan na may kaugnayan sa flood control scam. Tapos, hindi mo Eto opo. Nag-ILBO ka dito kay Marilu Laurio Lipana, nung asawa ng Commissioner Lipana. Pinatawag mo na ba? Tao po. Pwede po kayo maimbita? Sabi mo pinatawag na ba eh. Sorry po. Ako nagtatanong Meron lang. naman daw iimbitahan from DBM, pero yung OIC, Okay. hindi si Amina. Okay. Oh. Kayo po, with all due respect, kayo po ay nagpa-ILBO dito po kay Congressman Jojo Ang, kay Congressman Vargas, Atayde, Briones, Chodoro, Robes, Madrona, Agaraw. Ba't niyo pa iniimbitahan itong mga to? Dahil, pakisagot nga! Wrong number. Char! Ayoko nang abutin po natin yung oras po ni Dinmel dito sa napaka-importante yung paksa. Sorry po itong kanilang panibago pong request ng ILBO, November 19. Okay. Sino-sino po ito? Okay. Mga taga DPWH. Okay. Ito ho yung mga isinasangkot dito po sa ilang pong mga proyekto outside outside of NCR and Bulacan, Central Luzon. Pero dito mga kapatid, wala din sinasama nitong mga sinasabi na mga intermediaries. Asa na yung Bersamin dito? Asa na po yung isa pang assistant nitong si Saldico? Yung pong si John Paul Estrada, nakasibat na.
Definitely po, sa record ng immigration, nakaalis na September pa lang. Pagputok ng balita, umalis na kaagad. May record sa immigration, wala dito. At yung kanyang picture sa immigration, di ba, pag bago ka o lumabas, Oo. meron muna diyang pipicturean ka, pakiharap po please, pakitanggal sombrero. Oo. Di ba, maharap ka sa immigration. Oo, bago ka mapicture. makalabas. Oo. Opo. Naka-finger heart? Nakaganyan siya, oh. Oh, naka-peace sign. Naka-smile. Naka-smile. Nakangiti. Normal lang. Nakangiti. Eh, bakit ka naman ngingiti? Magbabakasyon ka sa ibang bansa. Ikaw ba pag pinipicturean ka doon, hindi ka nakangiti? Wala namang question sa nakangiti. Oo, tama naman. Oo, diba? Oo. Ikaw ba pag sinabi sa'yo, marap ka dito, paano ano mo? Itsura mo nun? Ha? Pag sinasabi, sir, paharap na lang po sa camera, di ba may ganun yun? Oo. Ikaw nyari ako ang immigration Oo, sige, sige. ikaw ang aalis ng bansa. Okay. Paul Estrada. Saan ang punta mo? Paris po. Sa France. Sino kasama mo? Secret. Kagagaling mo lang dun Huh? Babalik ka? Oo. Sama ko si boss. Okay. Ilang araw? Anong hotel? Hindi pa ho namin sigurado kasi ano ho kami. Paikot-ikot kami. Daming tatak ng passport mo Sige. Sa sweldo mo, parang lagi ka nakakaalis ng bansa. Sobrang taga-BIR ka ba? Immigration ka. Dami mong tanong ha. May dala kang yearbook. May dala kang yearbook. Anyway, Diba? nakalabas na po si Paul Estrada. Oo. Confirmed. Yeah. Saan kaya Wala punta? sa Pilipinas since September po ang record niya. Oo. At di na po babalik yan. Sigurado. Okay? At si Manny Anyway, Bonoan, wala na rin dito. So sorry po, itong ICI na to may something po ito. Sorry po, talagang may something. Una, hindi transparent. Pangalawa, inconsistent sa mga iniimbitahan. Yung klarong-klarong intermediaries, nag-ilbo-ilbo kayo, pero yung hindi nyo naman pinatatawag. Di ba? Hindi nyo pinatatawag. Kung ikaw din yung na-ilbo, na inosente, unfair naman ito. Inilbo mo ako, ayaw mo akong patawag para maklir ko pangalan ko sa inyo. Hindi ho ba? Justice! The world needs love. Yes. But we need first justice. Okay? Restitution. Alright? Justice, restitution, accountability. Accountability, justice, restitution. We indeed know that the world needs love. But before we love all of this process or the world, first, ikulong! Mandarambong! Kulong na yan, mga